Kumalas ako ng yakap kay Jacob. Sabay pinisil ko ang magkabila niyang pisngi. Ang cute mo kapag nagagalit ka. Lalong sumisingkit ang mga mata mo, kuya. Salubong pa rin ang kilay na hinawakan ng binata ang dalawang kamay ko at iniiwas ang mukha niya. Stop it! Don't call me kuya again, or else? Or else what? Putol ko sa sasabihin niya. You're gonna kiss me? I'm not afraid of that, Jacob. It's just only a kiss. Hamon ko sa kanya. Well, let's see. Don't you ever dare me, Catherine. Sabi niya saka na naglakad palabas ng kwarto ko. Don't dare daw? Bakit ka umalis? Sigaw ko. Alam ko na hindi niya ako maririnig dahil nakaalis na siya. Inis akong nagtungo sa banyo at naligo. 7:00 na ng gabi, pero hindi pa rin bumabalik sa suite ko si Jacob. Kainis naman ang lalaking yun. Gutom na ako eh. Ilang sandali pa ay tinext ko siya. Naghintay ako ng 5 minutes pero hindi siya nag-reply. Tinawagan ko si Jacob pero nakalimang beses na akong tawag sa kanya. He didn't answer the phone. May biglang nag-doorbell at nagmadali akong lumapit sa pinto at binuksan niyon. Bellboy ang bumungad sa akin. Good evening, ma'am. I-deliver ko lang po itong dinner nyo. Sabi ng lalaki. I didn't order food. Maybe you've mistaken. Sabi ko. Hindi po ba kayo si Miss Catherine Dominguez? Tanong ng lalaki. Ako nga. Para sa inyo po talaga yan. In-order po ng boyfriend yung doktor. Sabi pa nito. Boyfriend ko? Takang tanong ko sa kanya. Yun po kasi ang sinabi ni Doc Jacob eh. Ihatid daw po ito sa girlfriend niya. Kamot sa ulong sabi ng bellboy. Okay. Pakipasok na lang. Wika ko. Pinasok ng lalaki ang cart na may pagkain. Kumuha naman ako ng pera sa wallet ko at iniabot sa bellboy. Thank you, ma'am. Tawag na lang po kayo kapag ipapakuha nyo na yung cart. Sabi pa nito. Okay. Sabi ko saka ko isinara ang pinto. Tiningnan ko ang tray na nakapatong sa cart. May nakita akong note. Tiningnan ko yun. Eat your dinner. Nasa labas ako. May inasikaso lang. Huwag kang aalis ng hotel. Don't wait for me. Baka madaling araw na ako makauwi. Jacob. Ngumuso ako. Ano kayang inasikaso niya sa labas? Kumain akong mag-isa. Pagkatapos ay pinakuha ko na sa bellboy ang cart. Bago makalabas ang lalaki ay hinabol ko siya. Wait! Yes, ma'am? Tanong nito. May malapit bang resto bar dito? Sa baba po, ma'am, meron. Pagkababa niyo po sa lobby, kumanan po kayo. May nakalagay naman pong sign doon. Sabi pa nito. Okay, thanks. Sabi ko bago ko sinara ang pinto. Kumuha ko ng damit ko sa closets. Isang high-waist blue skinny jeans ang napili kong isuot at isang black spaghetti strap top. Hinayaan kong nakalugay ang mahaba kong buhok na natural ang curls sa ibaba. Nag-apply ako ng light makeup. Kinuha ko ang sling bag ko at lumabas na ng suite. Pagkapasok ko sa resto bar ay dumiretso ako sa bar counter. Umupo ako sa stool at umorder ng wine. Margarita please? Sabi ko sa bartender. Ngumiti ang bartender sa akin. Ilang minuto lang ay inabot na niya ang order ko. Napalingon ako sa katabi ko, isa yung foreigner. Hi! Bati niya sa akin. Hi! Ganting bati ko. You're alone or with someone? Tanong niya sa akin. I'm with my husband. Pagsisinungaling ko. Oh, I thought you're single. I'm sorry. Sabi ng kano saka ito mabilis na umalis. Naiiling na lamang ako. Nasa ikalimang tagay na ako ng wine at itutungga ko na sana yun nang may pumigil sa kamay ko. Napatingin ako kung kaninong kamay yon. Jacob? Let's go. Mariin niyang sabi sa akin. Is your husband beautiful? Tanong ng kano kanina na kausap ko. Hindi ko na malayang bumalik pala ito sa upuan. Napatingin dito si Jacob. Sa tingin pa lang ni Jacob sa lalaki ay natakot na ito. Don't let your wife alone. She's oozing with the pill, and she can make all men like me fall for her charm. And just one smile, she can make us fall in love with her. Walang ligoy na sabi ng kano. Nakita ko kung paano nagbaga ang mata ni Jacob nang tingnan ng lalaki. Nagulat na lang ako nang isang suntok ang pinakawala ni Jacob papunta sa mukha ng kano. Jacob! Sigaw ko sa bayakap sa kanya para pigilan siya. Nagsipaglapitan na rin ang mga bouncer. How dare you! Sigaw ni Jacob sa kano. Galit na galit siya nang hinila ko palabas ng resto bar na yon. Sumakay kami ng elevator. Sinulyapan ko siya. Diretso ang tingin niya at madilim ang muka. Ngayon ko lang siya nakitang ganito, kaya hindi ko maalis sa sarili ko ang matakot. Tiningnan ko ang pulupulsuhan kong hawak niya ng mahigpit.
Nasasaktan na ako pero ayaw kong magsalita dahil sa takot. Mabilis ang pagtaas-baba ng puso niya, kaya alam kong galit na galit si Jacob. Pagbukas ng elevator sa floor kung nasaan ang suite namin, mabilis niya akong hinila. Binuksan niya ang suite ko. Hinila niya ako papasok doon. Saka ako binitawan nung nasa loob na kami. Jacob, I'm sorry. Kandaotal ko ang paghingi ng paumanhin sa kanya. Napahilamos siya ng marahas sa mukha niya. Nagpupuyo siya sa galit. Tinalikuran niya ako at lalabas na sana siya ng pinto nang muli siyang lumingon sa akin. Napalundag ako sa takot sa kanya. He cursed when he realized that I'm too much scared to him. Hindi ako makatingin sa kanya. Nakita ko siya sa gilid ng mga mata ko na umupo sa sofa. Come here. Narinig kong sabi ni Jacob. Nag-angat ako ng tingin. Nakita kong umamo na ang mukha niya. Come here. I will not hurt you. Sabi niya. Marahan akong lumapit sa kanya. Nang makalapit na ako sa kanya, ay inabot niya ang kamay ko at para akong bata na pinaupo niya sa tabi niya. Don't you ever go to a resto bar alone again. Do you understand? Tumango ako. Tears fell down on my cheeks. He wiped my tears using his thumb. Makakasakit na ako kapag naulit pa yung nangyaring pambabastos sa'yo kanina. Sabi niya habang masuyo niyang pinupunasan ng mga luha kung ayaw magpapigil sa pag-agos. Tumingin ako sa kanya. I'm sorry, sabi ko. It's okay. Yumakap ako sa leeg ng binata. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa likod ko. Shh! Stop crying, sweetheart. You can change your clothes now so you can take a rest. Masuyo niyang bulong sa akin. Kumalas ako ng yakap sa kanya. Jacob, pwede mo ba akong tabihan sa pagtulog? Tanong ko sa kanya. Halatang nagulat siya. Napaawang ang mga labi niya. Namimiss ko na kasi yung ginagawa natin nung bata pa tayo. Yung tabi tayo matulog. Don't worry. Hindi ito malalaman nila Nika at Xander. Ano ba tong pumapasok sa utak ko? Bakit ko siya niyayang matulog sa tabi ko? Nahihibang ka na, Catherine. Okay then, but just for one night only. Pagpayag ni Jacob. Go and change now. Magpapalit lang din ako sa suite ko. Sabi niya. Tumayo ako at nagtungo na sa closets para kumuha ng damit pantulog. Tumayo na rin siya at lumabas. Nang makapaglinis na ako ng katawan, naabutan ko na siya sa kama ko. Tumagal yata ako ng halos kalahating oras sa banyo, kakaisip kung ano ang pumasok sa utak ko. Tumingin siya sa akin. Ngumiti siya at tinapik ang espasyo sa kama sa tabi niya. Lumapit ako papuntang kama. Come here. Hinila niya ako papunta sa balikat niya. Nakauna ng ulo ko sa balikat niya. Wala sa loob na inamoy ko siya. His smell makes me feel dizzy. Stop that, Catherine. Just go to sleep. Baka makalimutan kong best friend kita kapag ipinagpatuloy mo yan. Saway ni Jacob sa akin. Yes, I'm just his best friend. That trying to borrow him from Nika just for 2 weeks. He will not fall for you, Catherine. He has Nika. I'm just his best friend at wala siyang ibang nararamdaman para sa akin. Tiningala ko ang binata. Nakatingin din siya sa akin. Okay, but can you give me a goodnight kiss instead? Uwika ako sa kanya. Catherine, nagbabanta ang kanyang mga mata. I smirked. Biro lang, alam ko namang faithful ka kay Nika eh. Isiniksik ko ang katawan ko sa katawan ng binata saka ako pumikit. Good night. Good night, sweetheart. Sabi niya tsaka niya ako hinalikan sa ulo. Stop calling me sweetheart if you don't mean it. Just call me by my name. Sabi ko habang nakapikit. Tumagilid siya paharap sa akin saka ako mahigpit na niyakap. How I wish he could be forever mine, but that's impossible to happen. He's already bound to marry the girl she loves, and that's not me. Kung pwede lang sanang ako na lang ang babaeng yun. Nakatulog ako na nasa isip ko ang mga pangarap na yun. Pangarap na malabong matupad. Pagkagising ko kinabukasan, wala na si Jacob sa tabi ko. Natapos ang dinaduluhan niyang conference meeting after 1 week at sa loob ng 1 linggo, hindi ako lumalabas ng hotel suite ko. Hindi na rin naulit pa ang pagtulog namin na magkatabi. Ginugol namin ang mga natitira pa naming araw dito sa Baguio, sa pamamasyal at pamimili ng pasalubong. Ngayon ang huling araw namin dito sa Baguio at nagpasya kaming magpahinga na lang dahil mahaba ang biyahe namin mamaya. Nag-order kami ng wine pagkatapos naming mag-dinner. Ang lakas mong uminom, sabi niya sa akin. Madalas ako sa resto bar, kami ni Grace kaya sanay na ako. Wika ko.
Nakaapat na inom na ako ng tequila, pero siya nakaisa pa lang. Isinara niya ang bote ng alak nang mapansin niyang medyo lasing na ako. Uy, gusto ko pang uminom, Jacob. Enough, Catherine. Lasing ka na. Sabi niya. Excuse me, hindi ako lasing. Sabi ko sabay agaw sa bote. Pero mabilis siya at hindi ko nakuha ang bote. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Sa resto bar. Tipid kong sagot sa kanya. You will not go there. Mariin niyang sabi. I look in his eyes. Singkit na ang mga mata niya dahil sa inis sa akin. Bumaba ang tingin niya sa mga labi kong medyo nakaawang. Saka niya ako muling tiningnan sa mga mata. Sinalubong ko ang titig niya. He leaned closer to me. I closed my eyes when I felt his lips claimed mine. Ikinawit ko ang mga kamay ko sa batok ni Jacob bilang suporta. I will let him do whatever he wants to do. I will treasure these moments for the rest of my life. Ang halik niyang kanina'y marahan lang ay naging mapusok at buong puso ko siyang tinugon ng halik. Nang mga sandaling iyon, ay kapwa kami sumasabay sa agos ng aming mga puso. Walang isa man sa amin ang tumutol sa ginagawa namin. You will be forever mine, Catherine. Only mine. Wika ni Jacob ng kapwa namin marating ang pag-iisa ng aming katawan. Pagkagising ko kinabukasan, nakita ko si Jacob sa tabi ko at mahimbing na natutulog. Nakasuot na ako ng pantulog. Hindi ko na namalayang binihisan niya ako kagabi. Maingat kong tinanggal ang braso niyang nakapulupot sa akin. Nagtagumpay naman ako dahil nakababa ako ng kama nang hindi siya nagigising. Kumuha ako ng damit sa closets at dumiretso na ako sa banyo para maligo. Pagkalabas ko ng banyo ay naabutan ko na si Jacob na nakatayo sa may veranda ng kwarto at nakatingin sa kagandahan ng tanawin. Naka-white t-shirt na siya at short. Lumingon siya sa akin nang maramdaman niya ang presensya ko. Nilapitan niya ako. Catherine, I don't want to talk about what happened last night, Jacob. Putol ko sa sasabihin niya. We need to talk about it. Mariin niyang sabi. Jacob, parehas tayong lasing. I'm not. Maybe you. Pero hindi ako lasing, Catherine. I know what really happened. Mariin niyang sabi. Jacob, can you please stop it? Don't make it a big deal. Don't make it a big deal? Ibinigay mo sa akin ang iniingatan mo at hindi yon big deal para sa'yo. Nagtatagis bagang na tanong ng binata sa akin. Yes, I don't want to talk about it anymore. So please stop this, Jacob. Mahina kong sabi sa kanya. Madilim ang mukha niyang naglakad paalis. Pagtapat niya sa akin, nilingon niya ako at matiim na pinagmasdan. Ihanda mo na ang mga gamit mo. We're leaving after 30 minutes. Sabi niya tsaka na umalis ng suite ko. Wala kaming kibuan sa biyahe. Hinatid niya ako sa building kung nasaan ang kondo ko. Hindi na siya nag-abala pang umakyat papunta doon. Nagtaka nga si Yaya kung bakit hindi na ako hinatid ni Jacob hanggang doon. Sinabi ko na lang na nagmamadali siya. Lumipas ang 1 linggo na walang Jacob na nagpakita sa akin. Sinubukan ko siyang tawagan at sinagot niya naman. Hello? Jacob. Happy birthday, sweetheart. Sabi niya. Hindi ako makapagsalita. I thought you already forgot about it. Sabi ko. How can I forget it? Just come here in your parents' house. We have a surprise for you. Sabi niya sa kabilang linya. Ha? Tanong ko. We will wait you here. Sabi niya saka na siya nawala sa linya. Surprise? Ano kayang surprise na yun? Mabilis akong lumabas ng opisina ko at sumakay sa kotse. Uuwi ako sa bahay namin to know what's their surprise for me. Pagpasok ko sa pinto ng bahay namin, napatalon ako sa gulat ng bumulaga ang confetti na hawak ni Grace. Happy birthday! Sigaw nilang lahat. Ilang kaibigan ko ang naroon, mga empleyado ko, parents ni Xander pati na rin parents ni Jacob. Kinantahan nila ako ng happy birthday. Thank you! Mangiyak-ngiyak kong sabi. Happy birthday, our princess! Bati ng parents ko sa bayakap sa akin. Thank you, Mom, Dad. Bestie, happy birthday! Wika ni Grace sa kanya ako niyakap. Salamat, sabi ko sa kanya. Lumapit din si Jacob sa akin. Hindi ako makatingin ng maayos sa kanya. Naaalala ko ang nangyari sa huling gabi namin sa Baguio. Happy birthday! Sabi niya sabay halik sa noo ko. Thank you. Kainis, bakit ba ako nauutal kapag kaharap ko siya? Napalayo na ako kay Jacob dahil binati pa ako ng ibang bisita. Huling lumapit sa akin si Xander. Happy birthday, Han. Sabi niya.
And he claimed my lips, pero pinutol ko agad ito. Hindi ko alam pero parang ayoko nang mahalikan ako ni Xander. Thank you. I want to tell you something. Sabi niya habang hawak niya ang kamay ko. Tumingin ako sa kanya. What is it? Lumuhod si Xander sa harapan ko habang hawak niya ang isang maliit na kahon. Nagsigawan ng lahat ng bisita. Natutop ko naman ang bibig ko. Catherine, I think this is the right time for this. You asked me before why I chose you between other girl and I answer you right? Tumango ako. Dumaloy ang mga luha ko sa pisngi. Nakatingin ako kay Xander habang nakaluhod siya sa harapan ko. I told you, it's because the first time I laid my eyes on you, I fell madly in love with you. And I know that you are destined to be mine. I want to sleep every night holding you in my arms. And I want to wake up each day with you by my side. I want to grow old with you, my love. I want you to be the mother of my children. I want to spend the rest of my life with you. Patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha ko. I don't love Xander, but maybe, if I'm married to him, I can teach my heart to love him. Kapag kasal na kami, makakalimutan ko na si Jacob. Catherine, hon, will you marry me? Buong puso na tanong ni Xander. Hindi naman agad ako nakakilos ng sandaling iyon. Ano kaya ang isasagot ni Catherine sa tanong sa kanya ni Xander? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking munting channel. God bless po!